Hindi na maipaliwanag ng gobernador ang kanyang nararamdaman. Kahit pa may hint siya kung ano talaga yon. Masyadong naguguluhan ang kanyang matandang puso dahil ayaw din naman niyang i-admit. Ang mga taong kagaya niya na may edad na ay hindi na dapat nagiging involved sa mga ganong feelings ng pangbata lang. Napagdaanan niya na yon. Tapos na siya dito. 10 mahabang taon ang agwat nila. Kahit na siguro subukan niya ang best niya na itanggi yon at kahit pa sabihin niya na nakapaligid sa kanya na wala siyang pakialam sa dalaga, hindi niya may tatangging kakaiba ang tratong ginagawa niya kay Nati. Kada makikita niya, hindi man niya maibigay ang katumbas na pagmamahal na ibinibigay nito sa kanya, ang mahalaga ay may pakialam pa rin siya sa dalaga. Nananaig pa rin ang concern niya sa babae. Hinga niya ng malalim. Pauwi na sila ng hotel suite ng sandaling yon at lula na ng sasakyan. Binuksan na ni Gaston ang bintana ng sasakyan upang papasukin ng hangin. Pakiramdam niya ay ang init kahit na nakabukas naman ng todo ang aircon sa loob ng sasakyan niya. Yun ang kaibahan kapag nasa Baguio siya at nasa Maynila. Kahit na malamig naman ang pakiramdam niya ay sobrang naiinitan pa rin siya. Hindi lang yun. Kailangan niya linisin ang kanyang utak na nilamon na ng isang Natalia Bentacourt. Buong maghapon na lang si Natalia ang naging laman noon. Maya-maya pa'y unti-unti nang kumalma ang tibok ng kanyang puso. Nakatulong ang ihip ng hangin kahit na malagkit, maingay, at maalinsangan pa nga yun. Ginitian lang naman siya ng kasama niyang sekretary na halatang naintindihan ang mga nararamdaman at pinagdadaanan niya. Pinagkibit lang ito ng balikat ni Gaston. Humugot ulit ng hangin. Sorry, masyado lang magulo at sobrang okupado ng aking isipan ngayon. Kaya kailangan kong lumanghap ng polluted na hangin. Biro ng gobernador na kagad namang kinatawa ng sekretary na kanyang kasama. Ayos lang po, Governor Barcelo. Naintindihan ko at mauunawaan naman ng lahat ng dinadaanan mo. Maraming nagkandarapang mga babae sa governor. Lalo na noong kabataan pa nito at kahit na ngayon meron na rin siyang edad. Hindi yun nabawasan. Bagkus pa nga ay may nadagdagan. Kung hindi na in love, sa kanyang family background ay sa itsura mismo yun ni Gaston. Ang iba pa nga doon na hindi na gaanang maalala ng lalaki kung anong pangalan. Ngunit tanda niya naman sa kanilang mga muka. Hanggang sa mga sandaling yon ay marami pa rin naman ang umaaligid at ang nangunguna na nga doon ay ang aktres na si Paloma na mukhang walang planong sukuan ng governor hanggat hindi nakukuha. Hinga lang kayo dyan, Governor. Minsan lang naman po yan eh. Oo nga. Minsan lang namang maalikabukan ang aking baga. Ganun pa man ang estado ng gobernador ay hindi maintindihan ni Gaston kung bakit nananatiling ang bunso ng mga Bentacourt ang laman ng kanyang isipan nitong mga nakaraan. Magmula lang yun noong may nangyari sa kanila na dapat ay hindi niya hinayaang maganap, kaso'y masyado naman siyang nadarang. Pakiramdam niya ay pinatikim siya nito ng pagkaing hinahanap-hanap palagi ng katawan niya. Magiging ipokrito si Gaston kung sasabihin niyang hindi nito nagustuhan ng kanyang katawan. Bagkus ay yun na nga palagi niyang naiisip kada mapapatingin sa ibang babae. Pinagkukumpara na niya sila na dati naman na hindi niya ginagawa. Nung unang akala niya ay ang katawan lang nito ang unang pakay niya. Ngunit habang tumatagal ay nagiging iba ng dulot noon. Yung tipong kahit na anong saksak niya sa kanyang isipan na dapat ipamangkin lang din ang dapat na tingin niya sa dalaga. Ngunit iba naman ang gusto ng kanyang puso na patuloy na gawin kada makikita to. Hindi niya magawang sawayin ang puso niya. Hindi niya inakala na simpleng paglapit niya noon at pakikialam sa dalaga ay dito na rin hahantong. Ilang beses niyang tinanong ang sarili kung ang nararamdaman niya ba dito ay totoo. Palagi niya yung tinatanggi, ngunit kapag kaharap na niya ang babae, hindi naman siya mapakali. Batid niya kung ano talagang gusto niya at dinadaya niya lang ang kanyang sarili. Marami ang kanilang pagkakaiba, hindi lang ang agwat ng edad. Old soul siya, modern soul ang dalaga. Na-liberated pa nga. Bagay na ayaw niya. Sa tuwing tinatanong siya ni na Jack kung anong namamagitan sa kanila ni Natalia, palagi niya sinasabi na wala lang kahit nadama niyang hindi naniniwalang mga kaibigan niya sa kahit na anong paliwanag niya. Hindi masamang ma-in love sa mas bata sa atin bastang mahalaga. Hindi na sila minor de edad, Gaston. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Ano bang inaalala mo? Magkakalamat ang relasyon niyo ng asawa ng pamangkin mo? Hindi yon. Anong magagawa mo kung mahal mo talagang kapatid niya?
Ano rin ang magagawa niya kung mahal ka ng kapatid niya? Panindigan mo lang talaga siya. Ganun lang, Gaston. Oo nga, nakakabaliw yan kung pipigilan mo. At kahit napigilan mo, alam mo wala kang magagawa kapag niktahan ka na. Malay mo na sa kanyang katauhan palang kaluluwa ng magiging asawa mo. Huwag mo ring isipin ang sasabihin ng ibang tao. Hanggat wala kang nilalabag na batas o inaapakang mga tao, pabayaan mo sila. Hindi ka naging ganyan ka-successful kung wala kang paninindigan sa katawan. Ilang beses na inisip yun ni Gaston na sundin na lang niyang payo ng mga kaibigan niya. Pero kada isipin niya, ang maaring stress na pagdaanan nilang dalawa kapag nahuli sila, parang aatras na lang siya. At least may stress man kayo, magkasama naman kayo. Sulsul pa ng mga kaibigan niya ng mga tuwiran. Nang muli siyang bumaba noon ng Maynila, ay may binili siyang lovebirds. Ewan ba niya kung bakit binili niya yon habang naiisip si Nati. Gusto niyang ibigay yon at gawing regalo dito kahit na walang okasyon. Hindi na siya nito ginugulo sa chat, ni hindi na rin ito tumatawag. Hindi kagaya ng mga ginagawa nito noon na kahit wala siyang reply, halos araw-araw inag-aaksaya ito ng panahon ng mga musta. Nakikita niya silang dalawa ng babae sa mga ibong binili niya. Gusto niyang ikulong ang babae sa kanyang mga bisig. Gusto niyang ikulong silang dalawa sa relasyon. Hindi na lang isipin kung anong sasabihin ng iba. Kanino mo yan ibibigay, Governor Barcelo? Kay Miss Bentacourt ba? Anong okasyon? Usisa ng kanyang sekretary na makita niyang bitbit niya ang kulungan ng lovebirds pasakay ng sasakyan. Tsak na magugustuhan niya yan. Nung nakaraan nakita ko mahilig siya sa mga pusa eh. Animal lover siya. Hindi para yan sa pamangkin ko si Krisa. In denial niya pang turan kahit nahuli na siya ng kanyang sekretary. Bakit ko naman bibilhan ng ibon ng batang yun? Mamaya mamatay lang sila sa pangangalaga niya. Sayang ang buhay nila. Hindi siya dapat pagkatiwalaan at baka mapahamak lang sila. Ganun ba, Goff? Sa pagkakaalam ko, ayaw na ng pamangkin mo ng mga hayop. Kaya nga binigyan na niyang mga pusa niyang alaga kay Miss Bentacourt at nasa mansyon na nila yun ngayon. Giit ng sekretary. Hindi na makahuma doon si Gaston at makaisip ng ibang idadahilan. Sa kasamang sekretary, hindi niya madalas sa tawagan ng pamangkin dahil siya abala itong naglilihi. Ayaw naman niya maging istorbo siya sa kanilang mag-asawa. Mukhang magiging palpak pa yata ang magiging katwiran niya dito. Hindi naman to mahirap alagaan at hindi din nakakabalda. Lilinisan lang din ang kulungan. Bibigyan ng pagkain at tubig. That's it. Mas mahirap ang pag-aalaga ng aso. O kung hindi kayo mga pusa. Kung ganon ay kaya ng alagaan niya ni Miss Bentacourt na kaya niya ngang mga pusa. Napaawang ng bibig ni Gaston. Hindi niya nakitang hinuhuli lang pala siya ng kanyang sekretary. Napakamot na siya sa batok. Mukhang wala na talaga siyang lusot. Sa mga taong nakapalibot sa kanya, ang sekretary niyang higit na nakakilala sa kanya. At kahit itanggi niya, batin ito kung para kanino talaga ang lovebirds na kanyang binili. Sa huli, inamin niya kay Nati niya na ibibigay ang lovebirds. Sabi ko na nga ba sa kanya talaga yan. Kailanman, hindi ako nagkamali ng hula. Halos mapunit pang labing sambit nito na tila ba, kahit na lalaki kinikilig sa bagay na kanilang pinag-uusapan. Kumislap pang mga mata nito na halatang palihim na siyang inaasar sa ginawa niyang unang pagtanggi at pagkaila. Pustahan, tsak na magugustuhan niya yan kapag binigay mo na sa kanya, Governor Barcelo. Nang magkaroon ng pagkakataon na muli na naman silang bumaba ng Maynila, ay dinala na nga ni Gaston ng kulungan ng mga ibon ng kanyang ibibigay kay Nati. Dumiretso sila sa hotel suite at nang umalis doon upang magtungo sa kanyang meeting, hindi isinama ni Gaston ng mga to upang makapagpahinga at bandang tanghali ay ipinakuha niya yon sa kanyang sekretary dahil ang plano niya ay dadalhin na yon sa mansyon ng mga Bentacourt. Surprise visit ang gagawin niya. Wala doon ang mag-asawang alam niya ay umalis sila ng bansa kung kaya naman sasamantalahin niya na sila lang ni Nati. Tumagal ang meeting niya ng halos buong araw at pagod na pagod ang katawan ng governor. Habang pabalik ng hotel suite, ipinikit ni Gaston ang kanyang mga mata habang nakasandal ang kanyang likod sa upuan. Sa tabi noon ay nandoon ang kulungan ng 2 ibon na walang kapaguran na lumilipad sa loob. Dederecho na po ba talaga tayo ng hotel, Governor Barcelo? Nagbagong isipan ni Gaston. Hindi niya na muna itutuloy. Nadalhin yon ngayon sa mansyon dahil sobrang napagod siya.
Kailangan niya ng pahinga kung kaya naman pauwi na sila ng hotel suite. Bukas na lang. Masyadong pagod ang katawang lupa ko. Hindi ako makakatagal kahit na 1 oras doon. Tumawa lang ang sekretary at hindi na siya kinulit at gawin ang nasa kanilang plano. Tama nga naman ang amo. Sayang ang effort kung aalis sila kaagad at saglit niya lang itong makakausap. Naisip niya na malamang ay gusto ni Gaston na magtagal na makausap ang bunso ng mga benta court kaya nagbago ang plano. Nang matraffic sila sa may plaza kung saan maraming mga taong namamasyal dahil Friday night yon. Binuksan ni Gaston ang bintana ng sasakyan. Nakangiting iginalang kanyang paningin sa mataong yon ng lugar. Hindi lang yon, lingid sa kanilang kaalaman ay may okasyon sa bandang iyon ng naturang plaza. Mag-asawa ka na kasi, Gov, nang hindi ka na nalulungkot na mag-travel mag-isa. Sa tingin ko naman game na game siyang sasama sa'yo. Laking ibang bansa yun eh. Malamang may dugong gala rin siya. Nilingon ni Gaston ng sekretary. Umiling ang kanyang ulo. Alam niyang tinutumbok na naman ito. Si Nati. Siya ang tinutukoy niyang sanay sa travel. Dahil laki ito ng dayuhang bansa kaya nga siya liberated. Ayos lang ako. Masaya na akong ganito. Naku, Governor, mas masaya ako may anak ka na nagmamana ng mga pinagpapaguran mong negosyo ngayon. 1 o 2, pwede pa yon. Kayang-kaya mo pang humabol. Hindi pa huli ang lahat sa'yo. Natawa ang driver nilang kasama sa ginawang malakas na halakak ni Gaston dahil siya tinura ng sekretary. Halatang halata kasi itong binubugaw siya at ayos lang naman yon sa gobernador. Tigilan mo nga ako. Nitong mga nakaraan palagi mong pinapakialaman ang love interest ko. Pabiro lang naman yon kung kaya naman nakaani ito ng malakas nilang tawanan. Muling umandar ang sasakyan. Gumalap ang mga mata ni Gaston sa lugar kung saan parang ang simple lang sa dami ng mga stall ng street foods. Sa madaling salitay parang food plaza yon, kung saan mabibiling mga pagkain sa murang halaga na nais masubukan niya. Maraming magagarang sasakyan ang nakaparada, kung kaya naman traffic doon banda. Bago sila makalagpas doon ay napagtanto nila na may concert pala doong magaganap. Concert ng isang sikat na rock band, kung kaya naman napakaraming mga taong pakalat-kalat. Sa tingin ko, mura lang ang tickets niyan, sambit ng sekretary na sumilip na rin doon. Tumangutango lang si Gaston habang gumagala pa rin ang mga mata sa paligid, habang mabagal ang galaw ng kanilang sasakyan. Nangunot na ang kanyang noo nang makitang pamilyar na bulto ng katawan sa gitna ng maraming tao. Grupo sila, may mga kasama. Ang hindi niya nagustuhan doon ay ang lalaking nakaakbay sa balikat ng dalagang laman ng isip niya. Si Natalia Bentacourt, ni hindi man lang yung tanggalin ni Nati. Parang ayos lang ang akbay, yung ngiti niya kanina ay mabilis na napawi. Nilingon niya ang kulungan ng mga ibon na katabi niya sa likod ng sasakyan at muling tumingin sa labas noon. Si Miss Bentacourt yun, hindi ba Governor Barcelo? Sa palagay ko siya talaga, manunood ng concert. Ang natatandaan lang ni Gaston na mukha ng kanilang grupong kasama ni Nati ay ang kaibigan niya si Farah na nakita niyang una noon na kasama nito sa cafe. Hindi na maalis sa kanilang tingin ni Gaston habang nasa isang linya na ang kanyang kilay at bibig. Parang may bumubulong na masamang espiritu sa isip. Naaalibadbaran na siya sa lalaking magaslaw na kasama nitong si Peter Hidalgo. Makulit dahil paulit-ulit niyang inaasar si Nati. Hindi naman pinapatulan ng dalagang nakatayo lang habang nakahalukip-kip. Masyado ng gabi, Governor Barcelo. Bakit hindi mo siya puntahan at sabihin mong ihatid na natin siya sa kanila? Tuloy ibigay mo na rin ang regalo mo sa kanya. Sulsul pa doon ang sekretary na makitang kakaibang aura ng mukha ng gobernador na akala may lalamon ng buhay dahil gutom na gutom siya. Sunod-sunurang tumango si Gaston na pinahinto ng sasakyan sa gilid at nag-uumapaw ang selos na bumbana ng sasakyan. Parang nagliliyab ang kanyang katawan, hindi dahil sa init kundi dahil yon sa matinding galit na alam ng gobernador kung saan nagmumula. Habang palapit sa kanilang pwesto ay parang tinatambol ang puso ng gobernador. Idagdag pang pagod niya. Hindi niya mapigilan na mas suminit pang ulo niya. Pagod na nga siya tapos may ganito pang eksena ng makikita. Nakakagalit. Nadagdagan pa yon lalo nang marinig ni Gaston kung anong pinag-uusapan ng kanilang grupo. Peter, hindi ba't nanaligaw ka kay Nati? Bakit hindi ka lumot sa harap niya ngayon at hilingin mong maging girlfriend mo na siya? Malay mo, maraming tao ngayon. Hindi ka niya matatanggihan. Tigilan niyo nga ako. Wala akong gusto sa Peter na yan. Luhod na, Peter. Try your luck. Sigawan pa ng grupo na parang mas inaasar ang dalawa.
Uto-uto naman biglang lumuhod si Peter na animoy palaging handa ito na may inilabas na maliit na kulay pulang box mula sa kanyang bulsa. Pulang-pula ng magkabila niyang tenga sa hiya pero para kay Nati, gagawin niya kahit na ano pa mang nakakahiya. Namutla na noon si Nati. Napapreno naman sa kanyang paglapit si Gaston, binalot pa ng galit ang buong katawan ng sandaling yun ng gobernador. Natalia Bentacourt, will you be my girlfriend? Hoy, ano ba kayo? Sagutin mo na kasi nang hindi na siya loner at hindi ka na single ulit. Anong masama? Wala namang magagalit, hindi ba? Pareho naman kayong available. Subukan niyo na. Bagay kaya kayo. Buyo pa ng kaibigan niyang si Farah na halatang tuwang-tuwa sa reaksyon ni Nati. Nagvi-video pa nga siya dito. Otomatikong umirap si Nati na halatang napipikon na sa mga ginagawa ng kanyang kasamahan. Kung alam niya lang na may kalokohang ganon, hindi na sana siya nagpahila sa kanila. Nanahimik na lang siya sa mansyon. Nagkulong ng silid at nag-stalk na lang sa social media account ni Gaston. Mas okay pa yun. Oo nga, huwag mo nang hintay na dumugong tuhod ni Peter. Sagutin mo na. Yes or no? Mag-yes na yan. Huwag mo nang pag-isipan. Nakita naman na naming naghalikan na kayo eh. Ano bang gusto mo? Tikim muna bago mo bigyan ng label ang relasyon nyo? Huwag kang ganun, Natalia. Sinamaan pa sila ng tingin ni Nati. Piko na talaga siya kanyang mga kasama. Excuse me, nangyari yon dahil wala na akong maalala. Kung may ulirat ako, hahalikan ko ba yan? Malamang sa malamang siyang unang humalik sa akin kaya gumanti ako. Patay na patay sa akin yan eh. Tingnan nyo nga, sinong hibang luluhod dahil lang nakantsawan ng mga kaibigan? Ha? Siya lang. Bagsak ang mga balikat ni Gaston na parang nabaon ng mga paa sa kanyang kinatatayuan na malinaw na narinig ang mga yon. Hindi na niya magawang makalapit pa sa kanilang banda at ipakita ang mukha. Hindi na niya kayang sabihing nandun siya. Nakikinig, bumaba ng Maynila para makipagkita, bumili ng lovebirds para maging regalo. Sa palagay niya, hindi niya na makakayang makipag-usap pa. Atras na, Gaston, ang bagal mo kasi. Bumagal ang oras na pinapanood niyang mga kaganapan sa kanyang harapan. Nakalimutan niya na maganda nga palang dalaga. Bata pa't maraming lalaking mga pagpipilian. Nasanay siya na kinukulit nito. Nasanay siya na sana kanyang buong atensyon nito at hindi pinapahalagahan ng ibang lalaki. Kung noon ay kinakausap niya na ito, marahil ay hindi nahuli sa kanilang dalawang lahat ng iyon. Hindi siya nahihirapan ngayon na parang hindi na makahinga sa kanyang mga narinig. Hindi siya natutulala lang. Ano lang ba ang kaya niyang ibigay sa kanya? Lovebirds? Tapos ano, wala na? Kung ang lalaking yun ang makakatuluyan niya, paniguradang magiging maligaya ang kanilang pagsasama kahit na itinatanggi ni Nati. Hindi malayong agwat ng edad nito sa kanya. Kayang sabayan siya sa lahat ng gusto. Hindi rin ito busy. Napahagod ng kanyang kamay sa kanyang ulo. Puno ng panghihinayang at sakit ang mga mata. Ano bang ginagawa mo, Gaston? Bakit hindi ka pa umatras at sumakay ng kotse? Sa puntong yon ay napaangat ng mga mata ni Nati nang makita niyang tila ba may nakatitig sa kanya. Nanuyong lalamunan niya na makita sa hindi kalayuan ng bulto ni Gaston na matamang nakatingin sa kanilang banda. Yung tipong kanina pa siya pinagmamasdan. Nagniningning ang kanyang mga mata nang makita ng gobernador na ilang di pa lang ang layo. Miss niya na ito at ngayon nandito to, natutuwa siya. Tito Gaston, nakitang escape yon ni Nati sa mga kalokohan ni Peter at ng kanyang mga kasama. Bago pa man siya makalapit inagawa ng tumalikod ni Gaston at nagkukumahog na makasakay sa kanyang kotse. Sandali lang! Sinubukan siyang habulin ni Nati ngunit nakaalis na doon ang sasakyan ng gobernador. Hindi siya maaring magkamali, nakita niya kung paano kumislap ang mga mata ni Gaston. Selos siya na may halik ng sakit. Hindi nito magagawang ikailayon sa kanya. Sigurado siyang nakita siya nito si Peter dito. Sinong nakita mo? Usisa ni Farah nang makitang maiiyak na si Nati. Sa tinitignan niya, napatayo na rin doon si Peter na nataranta sa ginawang paghikbi ni Nati na parang inabando na. Natalia, may nakikita ka bang hindi namin nakikita ha? Biro ni Peter na binangga pang isang balikat niya upang pagaanin ang sitwasyon. Biro lang naman ang pagluhod ko, parang hindi mo naman ako kilala. Pinalisikan lang siya ng mata ni Nati. Batid ng babaeng dahil doon kaya umalis si Gaston kaagad. Oo nga, sinong nakita mo? Baka guni-guni mo lang na naman yun. Kasalanan mo to eh. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na hindi kita gusto? Wala akong gusto sa'yo. May iba akong mahal. Hindi ka makaintindi.
Hindi ka marunong makiramdam kasi. Kasalanan mo to. Singhal niya kay Peter na napalingan na sa paligid sa lakas ng boses ni Natty. Marami ang nakarinig noon sa mga taong naroon na kahit hindi nila kilala ay nakakahiya pa rin ang lantarang pambabastard nito sa kanya. Ipasok mo to sa kokote mo, Peter Hidalgo. Kailanman hindi pa rin kita magugustuhan. Gets mo? Napahawak na sa kanyang dibdib si Peter at ang ilan sa kanilang grupong pamartsa silang iwanan doon ni Natty. Hinabol nito na kaibigan niyang si Farah na gulantang pa rin sa inastabiglan ni Natty. Natalia, hintayin mo ko. Ano pang problema? Katuwaan lang naman yun eh. Pinalis ni Natty ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Miss na niya ang gobernador at ngayon nakita niya itong miss na rin siya. Nabuliliyasop ang lahat ng yun nang dahil kay Peter. Uuwi ka na ba? Hintayin mo ko. Hindi na ba tayo manonood? Hoy Natty! Hindi pa rin siya pinansin ni Natty na dumiretso na sa parking lot. Tuloy-tuloy siyang sumakay ng sasakyan. Sumakay na rin doon si Farah dahil sabay silang nagtungo ng lugar. Walang imik na pinaalis ni Natty ang kanyang sasakyan doon at tinaluntun na ang daan. Nakita ko siya. Ha? Sino ba kasi yung nakita mo? Si Governor Barcelo. Clueless pa rin siyang tinignan ni Farah na nakataas ng isang kilay. Yung tiyuhin ng hipag ko. Nakita niya ako niluhura ni Peter. Ano na lang ang iisipin nun ngayon? Hikbi pa ni Natty na parang batang inagawan ng laruan habang patuloy pa rin sa kanyang pagmamaneho.